Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat at muli nagbabalik naman po tayo sa ating programang The Baptist Lunch. Today is Friday, weekender episode ng ating programa, and TBL Fridays is always usapang lalaki. Magandang tanghali po sa inyo lahat, North, South, East, and West corners, and to our viewers nationwide and worldwide. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Keep tuning in. Shout out to all the fathers, mga lalaki ng tahanan. I'm talking about the leaders of the family, every husbands, every fathers. Keep tuning in. And of course, South Border fathers, magandang tanghali po sa inyo lahat. And take advantage of this another great blessing, and I'd like to remind you, send pictures that you are watching our program. This will always be a great blessing, and you will always be a great blessing to our area family. Shout out Daniel Isaac and kay Ma'am Yang. Hello sa inyo, baby. Enjoy your lunch. Of course, with me ay mga kasama ko pong co-host, Sir Rudy, Sir Noel. Magandang tanghali po sa inyo. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na ang programang ito ay muling umiere. Yes. Para po sa mga kalalakihan, ama ng tahanan, leader ng pamilya. So, magandang tanghali din po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Kasama po natin ngayon sila Sir Andy Ardon at gayon din po ang si Sir Jeffrey. No? Magandang tanghali sa iyo at yung kapatid natin na nasa Australia, si Sir Giovanni Sapatose. Magandang tanghali po sa iyo. Talagang kinakailangan ata makapunta ng Australia para maitama ko itong apelyido ni Sir Giovanni. Kasama rin natin sa magandang tanghali, Sir Edward Castillo at yung aking uncle na si Sir Dennis Quaresma. Magandang tanghali sa iyo, uncle. Ingat ka sa pagmamaneo at mahal ka namin. At gayon din po, kasama din po natin si Sir Ivan, si Sir Rick Belmonte, no? At gayon din po si Sir Cesar De Jos. Magandang tanghali po sa inyo. At yung isang magiging tatay natin, si Sir John Calayco. Kasama din po natin ngayon. No? Magandang tanghali po sa bawat isa. Soon to be. Hindi naman lalayo yan, di ba? Pasasaan yan. And of course, yung aming area, ang West Bank family, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang aking pamilya, si Sister Cynthia, na nasa bahay. Of course, Mommy Love, prepare to meet thy God. And also, yung aking pamilya, dalawang anak, si Pauline at Tricia na nasa kanilang trabaho. So, wag po kayong aalis dahil marami po kaming hinandang pagpapala sa inyo ngayong tanghaling to. Maraming salamat at magandang tanghali. Amen. Isang mapagpalang tanghali po muli sa atin lahat, sa lahat ng mga viewers natin, lalong-lalo na sa mga pamilya na nakatutok, especially sa mga tatay na nandyan, nag-aabang para sa programang ito. At wag po kayong aalis at lagi po ninyong subaybayan ang programang ito at tiyak na meron pong pagpapala na matatanggap ang bawat isa. Amen. Na siyang ikatitibay pa ng ating leadership pagdating sa pamilya. At syempre, magandang tanghali sa aming area, Makati Central Family, at sa lahat ng tatay na nandyan. At nakita ko na kung sino yung nanonood, si Brother Cesar, nakatutok na. At maging yung mga kapatiran natin, mga nanay, nandyan na. At muli, magandang tanghali sa inyo at sa aking asawa. Arog, tirahan mo ako, huwag mong ubusin ang lakas mo. Yeah. Naglalaba eh. Siyempre, alam mo, yan talaga ang siyempre, sa libangan ng ating mga libangan bahay. Nila yan. At siyempre yung aking Sister Cynthia. Oo, 4 kong anak. Magandang tanghali sa inyong lahat. Mukhang kulang yung tropa ni Sir Cesar De Jos. Mukhang wala na si brother Tito, no? Tito, baka natabunan lang ng hopya. Yun ang mahirap doon. Baka hindi na makarecover. No? Makaka-recover yan. Mamaya andyan na yan. Sir Tito, magpakita ka. Kasama rin natin, sir, si Sir Franz Paul. Ibarwang. Magandang tanghali sa'yo, Sir Franz Paul. At pagbutihin mo yung pagbabantay ng Pilipinas. Patahimikin mo. Yan.
Randy Cosare. Yan, Si Brother Randy. Oo, kasama natin. Masugid Oo. talaga yan. Suki yan eh. Suki-suki talaga yan, sir. At talagang hindi yan nawawala. At alam naman nila, alam naman natin na talagang malaki na itutulong ng programang ito. Lalong-lalo na sa ating pagtataguyod ng ating pamilya na Yes. kung saan ay yung commitment natin sa ating Panginoon. Sir Joe. Yung Yan. Yun. Okay na. And again, katulad ng sinasabi ko, ito yung pinag-uusapan natin dito. Hindi lamang ito sa mga bagay na kung saan ay komento. Hindi ito comment, hindi lang ito komento, kundi ito ay mga bagay na kung saan ay patuloy na makakatulong sa atin sa ating paglago spiritually. It's very important. Kaya going to our topic, Sir Rudy, let's have a quick recap lang. Magkaroon Yes, tayo ng sir. quick recap Yes, sa sir. napag-usapan natin last Friday. Go ahead, sir. Amen. So, last Friday, mga kapatid, nakita po ninyo at napakinggan nyo, mga kapatid, yung ating mga narinig. Sabi nga, doon sa tinalakay natin, isa sa humahad lang talaga sa atin ay yung ating pride, mga kapatid. Kung bakit hindi tayo nagsasubmit, bakit kulang yung ating pagtitiwala sa salita ng Diyos, kulang yung ating pagkukumit sa Panginoon, bunga na andoon pa yung pride natin, mga tatay, sa ating puso. right. Meron pa tayong reservation na itinatabi, na kung saan yun yung nagpapalayo sa atin, na yung gusto ng Panginoon ay hindi nangyayari. Kasi meron tayong tinatagong pride sa puso natin. Yeah, amen. Alam nyo, mga kapatid, yung ganyang bagay, sabi nga, una pa, bago pa magkasala ang tao, nagkasala na si Lucifer. At yun ang unang nakita ng Panginoon sa kanya, yung pride sa kanyang puso. Kaya kung tayo may ganong klaseng damdamin, mga kapatid, dapat nating alisin ang bagay na yon, sapagkat yan yung bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya yung dahilan doon, hindi nangyayari yung gusto ng Panginoon sa atin. Hindi nakakarating yung nais niyang makarating para sa atin. Hindi na gaganap yung mga bagay na hinanda niya para sa atin. Bakit? Kasi yung pride natin, ayaw nating alisin. Yeah, amen. Kaya nga sabi, ipinakita na namin sa inyo na yung pag-submit, nagkakaroon ng alinlangan sa pagsasubmit dahilan sa pride. Right. Amen. Nagkakaroon ng alinlangan sa pagtitiwala dahilan sa pride. Amen. Nagkakaroon ng alinlangan sa pagkukumit dahilan din sa pride. Yeah. So yung mga ganong klaseng bagay, sabi ko nga, kung hindi natin aalisin yon sa ating buhay, ay wala na, mananatili na lang tayong ganito. So sabi nga natin, 2025 na, mga kapatid, ay panahon na para mag-step up na tayo. Yeah. At Amen. yung humahad lang na yan, isang tabi mo na yan. Yeah. Amen. Walang maitutulong na mabuti sa atin, mga kapatid, yung pride. Amen. Ang pinakamagandang gawin, totally mag-submit ka sa Panginoon, magtiwala ka, ilagak mo yung tiwala mo sa Kanya, at mag-commit ka. Para nang sa ganun, meron kang gagawin, mga Yeah. kapatid. Yeah. Mag-commit ka sa Panginoon. Yan yung pinaka-topic natin na laging binabanggit ng ating pastor. Mag-commit ka. Bakit? Kasi, una, kapag nag-commit ka sa Panginoon, sigurado yan, mangyayari yan. Yeah. Bakit? Gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak na nagtitiwala talaga siya sa Panginoon at inilalagay ng tao yung kanyang sarili. Kaya nga, trust in the Lord with all thine heart. Yeah, amen. And lean not into thine own understanding. Yun. Kapag naglin pa ho tayo sa ating sariling pangunawa, maliwanag na meron pa tayong pride. Yeah. Meron Amen. pang reservation sa atin. Yun. Oh, yeah. Maliwanag po yun eh. Yung reservation na yun, yung ayaw ng Panginoon eh. Kasi ang gusto ng Panginoon, totally, talagang nakasandal, nakabase tayo sa Kanya. Kaya wag na nating gamitin yung ganon. And lean not into thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, mga kapatid. Yeah. Kaya i-acknowledge. Kaya sabi nga, di ba, ating tinatalakay dito nga sa Psalms chapter 37 in verse number 5. Commit thy ways unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass, mga kapatid. So, in all thy ways, acknowledge Him, mga kapatid. Yeah. So, anumang pamamaraan na gusto nating gawin para sa ating pamilya, yung pamamaraan ng Diyos ang gamitin natin.
Right, Yun wala nang ibang mas mabisa pa, kundi Yeah. yung paraan ng Diyos ang dapat nating gamitin. Yeah. mga Yeah, kapatid. amen. So, alam nyo, mga kapatid, ang tao kapag hindi po siya nag-commit, ay nagpapatunay lang na wala siyang tiwala. Yeah. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, anak na tayo ng Diyos. Yeah. Sa ayaw mo at sa gusto, nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Anak ka ng Diyos. Yeah. Ano naman ang ini-expect ng isang magulang sa kanyang anak? Di po ba ang magtiwala ang kanyang anak sa kanyang magulang? Yeah. Ngayon, ang tanong, ikaw ba wala kang tiwala sa iyong magulang? Mhm. Oh. Wala ka bang tiwala sa iyong Diyos? Oh. Committed ka na bilang isang anak ng Diyos. Kaya ipakita mo na talagang ikaw nga talaga ay anak ng Diyos. At sabi nga, walang gusto ang ama na mahirapan ang kanyang anak, kundi ang gusto ng ama ay pagpalain ang mga anak. Yeah, amen. Kaya nga sinasabi ko, i-commit mo sa Panginoon ang buhay mo, i-commit mo sa Panginoon ang mga bagay-bagay na gagawin mo. Bakit? Yun ang makakatulong sa atin. Amen? So doon pa lang, sabi nga, sulit ka na doon Huwag mong madaliin ang buhay, mga Yeah. kapatid. Yan yung nagpapahirap sa atin. Kasi gusto agad natin, yung makita agad natin, yung pagbabago, yung epekto. Mga kapatid, gusto mo, kumbaga sa trabaho, gusto mo, sahod agad, o Yeah. sweldo agad, asenso agad. Ay, kapatid, walang ganon. Wala pong ganon. Walang nagtanim na bunga agad. Okay? Wala po. Talaga merong proseso po talaga. Kaya nga ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala ka sa Panginoon. Yun ang pinaka-the best doon. Kaya nga pag may itinanim ka, kapatid, patuloy mo lang alagaan, tiyagain mo lang. Kasi isang araw, mamumulaklak yan, bubunga yan, ng marami higit sa inaasahan mo. Yeah. Huwag mo lang apurahin. Huwag mong pitasin ang isang bagay nang hindi pa hinog, sabi nga. Yeah, amen. Huwag mong apurahin kasi may tamang oras at tamang season para sa pag-ani at pagbunga ng isang bagay. Yeah. Yeah. Kaya sa bagay na yan, sabi nga, ang Panginoon naman ang nagbibigay ng bunga Sa totoo lang That's true. Gaano man, parang yung nakita kong papaya dyan kanina sa labas Kasiksik talaga ng bunga. Sabi ko, kaya iisang puno pero talagang dikit-dikit ang bunga. Yeah, Iba amen. talaga, halos walang bakante. Yan ang kamay ng Panginoon. Alam mo kapatid, gaano man karami ang itinanim mo, kung yan ay hindi pa ihintulutan ng Panginoon na mamunga, hindi yan mamumunga. Right, that's Kaya true. nga, Amen. dapat talaga ipagkatiwala mo sa Panginoon. Dahil merong bagay na limitado lang tayo at hanggang doon lang mo talaga tayo. At kahit anong pagsisikap natin, mga tatay, anumang uri ng pagpupursigi natin, pero kung wala doon ang kamay ng Diyos, darating ang araw, matatapos ang araw, pagod lang ang inabot mo. Yeah, amen. Mapapagod ka lang. Bakit? Nagsasalok ka sa isang lalagyan na butas. Yun. Oh. Amen. Pangit naman yung ganoong bagay. Kaya pinakamaganda, sikapin natin na itong pride na ito ay mawala sa atin, kundi ilagak natin yung ating sarili sa Panginoon. Yeah, Wala amen. naman bang mainam na dapat gawin kundi ipagkatiwala mo ang lahat. Yun. Pamamaraan mo, ipagkatiwala mo yan. Yeah. Yung lahat ng ginagawa mo, ipagkatiwala mo yan. Yung karunungan na kailangan mo, ipagkatiwala mo. Kasi kailangan yun, mga kapatid Kaya nga, kung ipinagkakatiwala natin, wala nang worries. Mhm. Tingnan ninyo kung bakit sinasarili natin. Kasi nakakaranas tayo ng worries di po ba? Minsan paano na lang, pagka ganito, pag kinulang. Yun. At totoo, hindi naman talaga nagkukulang ang Panginoon. Hindi po ba? Mga kapatid, Yeah. hindi naman talaga nagkukulang Alam nyo, may talata sa Biblia, sa Book of Proverbs. Dadako po tayo ng konti doon para mas Yeah. Yeah. makita po natin yung talatang iyon. Sige, Na kung so saan, maganda yung sinasabi mo na yun, Sir Rudy. Yes, kasi yes. May maganda akong Oo. isusunod dyan na Yes, yan talaga sir, gusto yes, sir. kong i-topic ngayon napakaganda na sa totoo lang talagang yan yung gusto kong talakayin noon pa na alam nyo, yung tao, gustong-gusto ng tao ay maglabis ang kanyang kita. Yun. Pero ito sa Book of Proverbs, itong si Agor, mga kapatid, isa lang naman ang nais niya. Ang nais niya lang naman ay maging balance yung pamumuhay niya. Kapatid, sabi nga, di ba? Proverbs chapter 30 in verse number 8 hanggang 9. Dumako po tayo doon, saglitan lang natin.
Sabi po ng Biblia, Proverbs chapter 30 in verse number 8 and 9, remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee, and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of the Lord in vain. So dito pa lang mga kapatid, makikita natin na Amen. yung etong isang tatay na ito, isang lalaking ito, mga kapatid, makikita natin na ayaw niya ng labis. Yeah. Okay na sa kanya yung sapat na meron siya. Yeah. Mga kapatid, sapagkat yung problema pagdating sa tinatawag na yaman, mga kapatid, meron ding etong taong to, ayaw niya na ma-experience yung pait ng kahirapan at ayaw niya rin ma-experience yung peligro ng karangyaan. Napansin niyo po, mga kapatid? Totoo naman, tingnan ninyo, sinong tatay ang gugustuhin na maranasan mo yung pait ng kahirapan? Ayaw natin nun, di ba? Kaya nga tayo nagsisikap. That's right. Pero tandaan din natin, ayaw din natin maranasan yung peligro ng karangyaan. Dahil meron danger pagdating din sa sobrang rangya ng buhay. Bakit kamo? Kasi sabi nga nung talatang ito, kapag pinagyaman siya, baka makalimutan kita. At masabi ko, sino yung Diyos? Siyempre, may tiwala na siya sa sarili niya eh. Bakit? Di ba? Mostly naman, sa material na bagay, ang tao nagtitiwala kapag nananagana na, nakakalimutan na yung Diyos. Kaya mismo yung panalangin, yung request nito, ay tama lang, sapat lang. Ang importante sa kanya, yung tinatawag na balanced lifestyle, mga kapatid. Yun ang kailangan eh. Balancing pamumuhay na hindi niya maranasan yung tinatawag na kahirapan at syempre, yung danger noong karangyaan. So, yun ang pinakamaganda doon sapagkat lahat ng too much, mga kapatid, lahat po ng too much ay hindi po maganda. Amen. Sabi nga si Rudy, sabi nga ni Sir Noel, too much love will kill you. Yun, lagi binabanggit ni Brother Noel yan. At saka too much sugar. Especially. Kaya nga mga kapatid, tingnan ninyo, pag unbalance ang pamumuhay mo, mas pumaling ka sa mga bagay na material at pinapahalagahan mo yung sarili mo o nagtiwala ka sa sarili mo sapagkat ayaw mo nga mag-commit. Tulad na sabi ko kanina, ayaw mo mag-commit. Well, siyempre, kung hindi ka magkukumit, sa sarili mo ka magtitiwala. Yun. At dahil doon, mga kapatid, maghahangad ka talaga ng marami. Yeah. Pero dahil nga sa sobrang paghahangad natin, ay doon tayo na papasama. Doon tayo na hihiwalay. Doon lumalayo yung relasyon na mabuti ay napapasama. May maganda ka ng relasyon, nakakalimutan mo tuloy ang Diyos pagdating sa bagay na yan. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, lahat ng too much ay hindi po maganda. At yung ganyong klase, lagi nga sabi nga ng Biblia, unbalance is abomination to the Lord. Yan, kaya hindi po maganda kapag unbalance ang pamumuhay natin. Balansehin natin. At ang pinakamatinding balanse, unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Tingnan mo, gaano man ang gusto mo, kapag inuna mo ang Diyos, lahat ng bagay, sabi nga, idinadagdag niya sa atin. Totoo naman. Hindi mo pa hinihiling, ibinibigay na ng Diyos eh. May pasiuna na agad ang Diyos eh. Sabi nga, parang may down payment agad eh. Hindi po ba? Totoo po mga kapatid. Kaya nga kami bilang inyong lingkod, wala naman kaming ibang pamamaraan kundi ang sumunod lamang sa salita ng Diyos. Sabi nga, kung susunod ka, dahil nagtitiwala ka. Mahirap sumunod kung wala kang tiwala. Hindi, kulang yung pananampalataya mo doon sa Diyos, tapos susunod ka sa salita ng Diyos. Imposible yun. Mahirap sumunod nang wala kang pagtitiwala sa sinusundan mo. Totoo po. Kaya nga pinakamaganda, i-establish mo talaga yung pananampalataya mo sa Panginoon. Upang sa ganon, hindi ka na po mahirapan pagdating sa pagsunod. Kasi pagka hindi mo in-establish yung pananampalataya mo, hindi naging strong yan, mga kapatid, sigurado may problema na agad sa pagsunod. Kasi hindi naging strong eh. Kaya tayo confident na susunod sa Panginoon kasi naniniwala tayo sa Kanya. At sabi nga, di ba, He is a rewarder
mga kapatid, He is the rewarder. Yeah. Kaya sumusunod tayo. Yeah. Kaya no question sa bagay na yon. Yup. Kaya kung hindi po natin ibibigay yung ating sarili, may reservation tayo. Katulad po ng aming nasabi sa inyo, sigurado na mapipigilan ang paglago at ang bagay na para sa iyo na hinanda na ng Panginoon, hindi pa makakarating sa iyo. Amen. So, Brother Noel. Yes, Alam mo, sir, masingit ko muna ito. Ito kasi yung pinakapundasyon dyan eh. The very reason why we need to be committed, it's because it's one of the ways para tayo ay maging connected. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Actually, nadali kanina ni Sir Cesar itong gusto kong iparating sa inyo, mga kapatid, sa bawat isa sa inyo. You see, being committed is being connected. Yes, amen, amen. You see, that's one of the things kasi Sir Rudy, Sir Noel, na nangyayari ngayon na sa atin mga fathers, no, I'm talking to you, husbands, fathers, to all of their things. Sabi ko, usapan lalaki to eh. Kailangan patibayin natin, sikmura natin, tanggapin yung katotohanan. Yun. You see, alam niyo po mga fathers, one of the reasons why we cannot connect ourselves with God, it's because of the reason that we are not connected with Him. Yeah, amen. I'm not talking about being unsaved, Sir Noel, Sir Rudy, ha? Hindi Yes, natin yes. pinag-uusapan kaligtasan dito. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung connection mo sa Diyos. How well are you connected with God? Kasi most of the time, kaya hindi tayo nagiging connected, hindi ka nagiging connected sa Diyos, it's because of the reason na wala kang commitment. Walang isang bagay na nag-hold sa'yo na maging konektado ka sa Diyos. Amen. Amen. Ito, bakit ba tayo nandito? Meron Right. tayong commitment sa Diyos. Amen. Yes. And our commitment to God, Sir Rudy, Sir Noel, it brought us to the situation na tayo ngayon ay nakaka-connect sa Diyos. Yeah. At Amen. konektado tayo sa Diyos. Because mahirap kasi, katulad sinasabi namin sa young people, hindi mo pwede sabihin na, I love the Lord. Pero wala kang ipinapakitang ebidensya ng action mo na mahal mo ang Diyos. Right. You see, That's now, true. ilagay natin sa kalagayan natin, fathers. Kaya minsan, we end up just as church-goers. Yan ang nakakalungkot eh. Yung masumpungan tayo ng ating mga asawa, masumpungan tayo ng ating pong mga anak, ng ating pamilya, na para lang tayong church-goers. Yeah, amen. Then after church, mabilis ka na, gusto mo umuwi ka na kagad, gusto mo kasi habulin mo, makapagpahinga ka, kaysa may duty ka pa kinabukasan, maaga ka pa bukas sa trabaho mo, ganito, ganyan. At ang rason natin, kapag hindi ka nakapagtrabaho, walang kakainin ng pamilya. So nasiset, that shows that you are really, this is not judging brethren, but that is a manifestation how you are unconnected with God. Yeah. You see, Yeah. how poor is your connection with God. Maaaring parang sa signal yan, Sir Rudy, Sir Noel. Yes, sir. Signal Yes, sir. ng Wi-Fi ba? Di ba, Apa, minsan apa. lumalabas yan dyan sa mga gadget natin, poor connection. yan. Lumalabas yan eh. That's Di ba? true, amen. Maaaring you are poorly connected ka because, course, lagay na natin dyan sa sitwasyon na yan. Connected ka. Pero poor. Pero poor yung connection mo. Yeah. Kasi kinonect na tayo sa salvation eh. Yes. Yeah, Kumbaga, nagkaroon na tayo ng router. Oo. Mayroon na tayo eh. Totoo. May linya na tayo. May access na tayo sa internet. Tama, Kaso tama. ang problema, ang nangyayari is that poor yung connection. Oo. Nagiging poor yung connection natin. It's because of the reason walang isang bagay na nagpapatibay ng connection mo sa Diyos. Yon. Right. Yon. Amen. You see, tinan nyo po, sa lahat ng mga fathers na nandiyan dyan po, sa lahat ng mga fathers na sumusubaybay po ngayon sa programa ng ating Busigban, para po sa atin, specifically for us fathers, i-check nyo po, yung connection nyo last year at connection nyo sa pagsisimula ng taon na ito, nag-iba na ba? Yan. Right. You see, Come on. nag-iba na po ba yung connection mo nung 2020? Damay na natin yung 2023, utsog pa tayo ng isang taon. Sige, Yeah, sige. Mula 2023 at 2024, subukan nyo pong balikan yung connection mo sa Diyos. Ah. Kamusta Come on. yung connection mo sa Diyos? Is it poor, average, or strong? Ah. Yeah. Ganyan yung mga nandiyan dyan sa signal Yeah, poor, makikita natin. poor connection. Yeah. Average connection. Yung mga ganyan yan eh. And then, tag neto, strong connection, ganyan. Full You see, bar. yung full bar yung ano mo, yung Yeah. sa Wi-Fi, ha? Kaya kung sinasabi yan, it's because of the reason. Tingnan nyo po, 2023 to 2024, kamusta yung connection mo sa Diyos? Amen. Ipasok natin itong pagsisimula, itong simula na ng second month of the year 2025. Kamusta yung connection mo sa Diyos? Di mo ba? Sabi ko nga mga kapatid, ito yung kadalasan na dapat nating, dito tayo kailangan magpakalalaki. Yes. Right. Amen. You see, kamusta yung connection mo sa Diyos?
You see, and sabi ko nga po sa inyo, that's the very reason why God wants us to commit. Why God is teaching us to make a commitment, because commitment is not just also an agreement, but it is our way of connecting with God. Yeah, Yes. It is Amen. one of the things that will hold us to stay connected with God and to grow more in our connection with God. Yes, amen. You Amen. see, sabi ko nga, maaaring poor, you see, maaaring poor maaaring may connection ka, pero poor yung connection mo. Gusto mo palakasin yung connection mo, mag-commit ka sa Diyos. Tama. Yeah. Kanina, binanggit mo si Rudy, nababanggit natin madalas yan dito, nababanggit din yan ni Sir Noel, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Yeah. You see, kaya nga tinan niyo po, yung faith natin, yung faith natin sa Panginoon, ang babaw. Yeah. You see, pagkakilala natin sa Diyos, superficial lang. Yeah. Wambar lang. Wambarang. yung kaya ngayon, yung pagtitiwala natin sa Diyos, apektado that we cannot commit our ways to the Lord. Yan. You see? And we cannot trust in Him. You see that? Amen. Kaya, syempre, hindi mo pwede sabihin, Sir Noel, di ba? Yeah, Halimbawa, that's hindi natin pwede sabihin na konektado ka, malakas ang iyong connection kung hindi mo may nagkakatiwalaan, yung kinokonektahan mo. Tama yun. You see, kasi nungalingan yun. Di ba? Di ba, sir? Tama. Alam, That's very right. logic naman yan eh. Yeah. Di ba? Very logical naman po yan, mga kapatid, na pwede ko ba sabihin na, ay, alam mo, konektado kami nito ni Sir Rudy tsaka ni Sir Noel eh. Pero at some Amen. point, hindi ako nagtitiwala sa inyo. Yeah. What kind of connection is that? Yeah. You see? Yeah, Kung sa that's internet yan, ay talagang hindi magandang provider yung Yeah. hindi magandang provider yung That's connection true. mo. That's true. You see? Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, because that's one of the things na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Maganda 'tong sinabi ni Sir Andy. Right and strong connection requires drawing closely to the giver and sustainer of life. Yan. You see, alam niyo, totoo yan eh. Kailangan ba natin, sabi ko nga eh, kaya minsan, parang, binanggit naman ito ni Pastor na ng mga nakaraan, sa preaching niya, binanggit niya po ito. Anong sabi ni Pastor? Kaya minsan, hindi inaalis na Diyos yung sinasabi nating hirap sa buhay kasi doon ka lang kumukonekta sa Diyos. Yun. Amen. Kapag ka naghihirap tayo, pagka nararamdaman natin yung parang naghihikaos ang buhay natin, doon lang tayo kumukonekta sa Diyos. Amen. Yun That's ang right. nakakalungkot. Yan. Yeah. You see that? Kaya nga po para sa atin, na mga fathers, if we will still choose to keep the pride na meron tayo bilang lalaki, I'm telling you, it will never make us commit to God. At pag hindi tayo nag-commit to God, connected tayo, pero poor ang connection mo sa Diyos, I'm telling you, you will never stay connected. Yeah. Amen. In fact, yan ang mangyayari sa'yo. You see, you will never stay connected. Being committed is being connected. Amen. That's the thing. Being committed is being connected. Yan ang kagandahan sa commitment. Iko-connect ka talaga sa Diyos. That's right. Amen. You see? Amen. Kaya nga, sabi ko nga, kaya naman tayo nandito tatlo, sir. At yung mga nandito sa comment section natin, kaya nandiyan dyan. You see? Kaya ko sinasabi yan sa bawat isa, it's because of the reason, pagka hindi ka konektado sa Diyos, wala. I'm telling you, pag hindi ka konektado sa Diyos, hindi magiging maayos yung outcome na ini-expect mo. Right, Never that's true. expect that there will be something that will be brought to pass na sinasabi ng Biblia. Bakit? amen. Bakit sinasabi yun? He shall bring it to pass eh. Pero you will never experience that. Sinabi namin ito last time that you will never experience yung sinasabi na He shall bring it to pass if you will not trust in Him. And for you to trust in Him, mag-commit ka sa Diyos. Amen. Yeah. Sabi ko nga imagine yung tatlo na yan. Commit, trust, and He shall bring it to pass. Ay, akalain mo, pag nag-commit ka sa Diyos, pag titiwala ka sa Diyos, He will bring it to pass. Yeah. Yes. And sino ba namang hindi ko connecta? Hindi ka ba makakapit lalo sa Diyos niyan? May kasiguruhan. Yun. Sigurado ka Amen. nang lilipas eh. Yeah, Ano yeah. mang kinakaharap mo ngayon, andyan yan, hiharapin mo yan, pero lilipas yan kung pagkakatiwalaan mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagkukumit mo sa Diyos, fathers. Amen. And, syempre, when He brought it to pass, when He bring it to pass, Yo. hindi ka ba kakapit? Mas Amen. lalo kang kakapit. Yeah, that's Mas true. lalo tayong Amen. magtitiwala sa Diyos kapag ka nararanasan natin, He will bring it to pass. Yeah. Wow. Amen.
You see, mas lalo kang magiging connected sa Diyos. Hindi ka na mananatili sa poor connection. Yeah. Aangat ka na to average to strong connection. Yun Amen. yung pinakamaganda dyan. You see, kaya sabi ko nga, napakaano nito hindi, kaya nga, tama yung sinasabi kanina ni Sir Rudy, yung pride talaga pinag-usapan natin last week. Pride, it will really not allow us na maging konektado sa Diyos. Yeah, amen. Aalisin talaga tayo. Kaya sabi ko nga, being committed is being connected. Yeah. You Yes. cannot connect if you're not willing to commit. Yes, sir. That's Ano right. masabi mo dyan, Sir Noel? Yeah, at Sir Jao, maraming salamat po. At bago ko sagutin yan, ay basahin ko muna itong napakagandang comment ni Ma'am Yang. Ano po? Yan. Sabi po rito, Amen po, mga sirs. As wives are totally blessed when fathers of the home have a strong connection to the Lord. Yeah. We are the first beneficiaries. The result is, pati po kami nagkakaroon din ng strong connection with the Lord. Okay, so maraming salamat. Amen. Ma'am Yang. Kaya nga, sana maunawaan po natin ito, mga fathers, ano po, yung, mga kapwa ko, ama ng tahanan, na kinakailangan talaga natin na magkaroon talaga ng connection sa ating Panginoon. Unawain po natin yung ating kalagayan bilang isang ama ng tahanan. Ano po? Na sabi nga po ng Bible, except the Lord. Except lahat po babagsak sa Diyos, sa Panginoon. Ano po? At hindi mo pwedeng isantabi ang Panginoon. At kapag ang Panginoon ang siyang makikita po natin at pagkakatiwalaan natin sa ating pagtataguyod ng ating pamilya, of course, kinakailangan na talaga natin na kumapit. Kumapit sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon ang siyang nagbe-bless sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya nga, yun nga yung binasa kanina ni Sir Rudy, na talagang minsan yung blessing din, ay minsan hindi natin nauunawaan, Sir Rudy. Yes, amen. At alam nyo, minsan, nalilin lang po tayo ng blessing. Ano po? At sabi nga ni Agor, ano sabi ni Agor dito? Ano, sabi ngo, pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Ayaw niya ng mga bagay-bagay na labis. Yeah. Ano? Tama. Amen. Ayaw niya na. Kita yan sa binasa kanina ni Sir Rudy na sa Proverbs 30 verse number 8. Sabi rito, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Kasi minsan mga kapwa ko, ama ng tahanan, kapag yung ating yung ating pagtitiwala sa Diyos ay talagang hindi tayo kakapit sa Diyos at magtitiwala tayo sa ating sariling kakayanan. At yung kakayanan natin, mga kapwa ko, ama ng tahanan, ay nagbunga. Yeah. Nagbunga. Pinagpala tayo. Pero minsan, hindi po natin nauunawaan yung pagpapala ay alamin po natin kung yung pagpapala ba na ating tinatamasa ay pagpapala na nagmumula sa Diyos o pagpapala na nagmumula sa kaaway ng Diyos. Sir Rudy. Yeah, come on. Po, imposible ba na pagpalain tayo ng kaaway ng Diyos? Come on. Posible po. Lahat po ng bagay ay kayang gawin ng dyablo. Maliban lamang sa tayo ay dalhin sa langit. Kaya nga, minsan nabubulag po tayo sa mga bagay na tinatangkilik natin dito sa ibabaw ng lupang ito na siyang nagpapalayo sa atin sa connection natin sa Diyos. At nagfo-focus tayo doon sa mga bagay na temporal. Kaya nga, napakahalaga na sa atin bilang isang ama ng tahanan ay yung plano natin sa atin, of course, sa ating sarili bilang leader ng ating pamilya at plano natin sa ating pamilya ay wala naman sigurong isang ama ng tahanan na nagplano na mapasama
Sir Rudy, Sir Jow, ang kanyang pamilya. That's right. Of course, lahat ng plano natin ay para sa kabutihan ng ating pamilya. Yan. Pero yung bang plano natin ay talagang connected ba sa kalooban ng Diyos? Ano po? Yung connection natin sa Diyos, dapat ba? Huwag natin isasantabi, huwag tayong gagawa. Katulad nga na sinabi ni Sir Rudy kanina sa Proverbs 3, verse number 6, sabi na, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kaya nga, kinakailangan laki natin yung gabay, tulong ng ating Panginoon sa ating pamilya. Na kinakailangan, yung ating plano ay talagang i-check natin. No? I-check natin yung plano ba natin ay kalooban talaga ng Diyos. Ano po? Kalooban ba ng Diyos? Ayun, of course, may plano tayo. Ako, bago ako nagpamilya, mayroon na akong plano sa aking magiging pamilya. No? Binata pa lang ako. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng mapapangasawa. At inilaglag ko sa Panginoon. Sinabi ko sa Panginoon, ito ang katangian ng aking hinahanap na makakasama sa buhay. Wow. So may plano na talaga ako, mga kapatid. At kapag ako ay nagkaroon ng pamilya at pinagkatiwalaan nyo ng anak, gusto ko sa aking mga anak at sa aking may bahay ay makasama ko sila sa aking pananampalataya. At maging kagamit-gamit kami, maging bahagi kami. So, yun po yung mga plano. Yeah. No? Yun po yung mga plano na kung saan ay i-connect natin sa kalooban ng Diyos. And of course, pag tayo nagkaroon, sinakatuparan na ng Panginoon yung ating pangarap, binigay na. Of course, nagkaroon na tayo ng pamilya at nagkaroon na tayo ng anak. Ano ang pangarap natin? No? Ano ba ang pangarap natin sa ating mga anak? No? Gusto ba natin na ang ating mga anak ay pinapalakpakan ng sanglibutan? Yeah. That's Yan right. po ang Maganda tanong yan. natin. Maganda yan. Gusto ba natin, ang pangarap ba natin sa ating mga anak, nung binigyan tayo ng ating pamilya, gusto ba natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, pinupuri ng sanglibutan ang ating mga anak? Of course, kapag pinupuri ng sanglibutan ang ating mga anak, ang kalooban ng ating mga anak ay talagang maglilining yan sa sanglibutan. Yeah. Hindi yan mananatili sa connection sa Panginoon kasi pinipraise na siya ng sanglibutan eh. Ano bang pangarap natin? Of course, ang pangarap natin ay yung lumakad ang ating mga anak sa pananampalataya. Napakahirap po sa atin bilang isang mga anak ng Diyos na kapag nag-commit tayo sa Panginoon, ay isantabi na po natin yung ating pananampalataya. Hindi po pwede natin na hindi natin maibibigay ang buong pusong pagtitiwala natin sa Diyos kapag yung pananampalataya natin ay isinasantabi natin. Yeah. Ano po bang ibig sabihin ng pananampalataya? Ito po yung mga bagay na hindi natin nakikita. Ito po yung mga bagay na hindi natin nakikita. At ang pagtitiwala lang natin ay sa Panginoon. At sabi nga ng verse kanina, isa sa katuparan ng Diyos yung ating mga pananampalataya. Kaya nga, napakahalaga na yung pangarap natin sa ating pamilya, of course, wala namang tatay na nangarap na mapahamak, maging kriminal yung kanyang anak. Diba? Tama. Wala naman siguro tatay na that's right. nangarap na maging prostitute yung kanyang anak. Diba? Of course, lagi natin sinasabi na mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng maayos na kinabukasan. Pero tatandaan natin, mga kapatid, ang kinabukasan natin, Diyos ang siyang may hawak. Tama. Amen. Diyos ang siyang nakakaalam. Hindi sa pamamagitan ng edukasyon. Tama. Para magkaroon tayo ng kasiguruhan na magkakaroon ang ating mga anak ng maayos na buhay. Yeah. Kundi ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa Diyos at mapapakita natin sa Diyos at mapatunayan natin sa Diyos na karapat-dapat ang ating mga anak
Yes. na pagpalain ng Diyos kung ang ating mga anak ay talagang yumayakap din at nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, napakaganda na, of course, bilang isang ama ng tahanan, yung ating mga desisyon sa buhay, desisyon sa buhay, napakahalaga yan, mga kapatid. Yeah. Alam nyo, isang prinsipyo na nagugustuhan ko sa prinsipyo ng ating mahal na pastor, yung anumang pinasok mo, i-enjoy mo. Mga kapwa ko ama ng tahanan, tumigil na po tayo sa pagmumurmuring. Tumigil na po tayo sa mga, ito, hirap na ako, kaya nga, papaano na lamang, talagang nagkakaroon tayo ng doubt sa ating buhay. Mga kapatid, bago mo palang pinasok ang pagpapamilya, alam mo na at nakikita mo na yung kahirapan ng naunang nagpamilya. Come on. At sana makikita natin doon na magkaroon tayo ng decision. Decision sa ating buhay na ako, Sir Joe, Sir Rudy, nakita ko ang aking pamilya at nagkaroon ako ng desisyon sa aking buhay. Sabi ko, kasi ako, lumaki ako sa isang masasabi ko na mahirap na pamilya na kung saan ay nagtitipon kami, yung bahay namin ay napakaliit na kwarto. At sabi ko sa aking sarili, sabi ko, hindi ako mag-aasawa nang wala akong sariling bahay. Bakit? Ayaw ko na maranasan ng aking pamilya yung bagay na naranasan ko. So, anong punto ko rito? Nagsumikap ako. Nagsumikap at nanalangin ako sa Diyos, tulungan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako, pagkatiwalaan mo ako. Sinasabi ko na hindi ko inaari, kundi pagkatiwalaan mo ako. So, yun yung desisyon ko sa aking buhay na magkaroon ako ng sariling bahay bago ako magkaroon ng pamilya. At napakabait ng Panginoon, Sir Rudy. Binigyan ka dyan. Bago pa lang ako magpamilya, pinagkalooban na ako ng bahay. Ngayon, nung nagkaroon na ako binigyan na ako ng Panginoon, ay pinagpala na ako ng Panginoon. Talagang nakita ko, sumunod doon, Brother Rudy, binigyan niya na ako ng pamilya. Yes. At nung nakita ko yung kapangyarihan ng Panginoon, talaga sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Hindi man ako karapat dapat sa mga biyaya at pagpapala na binibigay mo, pinaparana sa akin, pero napakabuti mo. Salamat sa pagtitiwala mo. At mga kapatid, kaya nga kapag gumawa tayo ng desisyon, yung desisyon sa ating pamilya, isipin muna natin. Isipin muna natin kung ito ba, yung desisyon ba natin ay kasama ba natin ang ating Panginoon. Connected ba ito sa kalooban ng Diyos? Kaya nga, huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Kaya mga kapwa ko, ama ng tahanan. Amen. Sinasabi ko ito dahil ito ay aking naranasan. Dumaan din po ako sa talagang grabing talaga, alam mo naman ang buhay ng isang sundalo. Nung panahon namin, talaga kung sa financial lang talaga, very down. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako na maitaguyod ko ang aking pamilya. Yeah. Sabi ko nga sa akin sa Panginoon, sabi ko sa sarili, kung yung ibon nga sa kalawakan, Sir Rudy, Sir Joey, hindi naman nagtatrabaho yun. Bakit nabubuhay sila? May pagkain sila. Kami pa kaya, Panginoon, na binahal mo at binigyan mo ng trabaho, kalakasan na magtrabaho, pababayaan mo ba kami? Tulungan mo naman ako. Yan ang lagi kong yung pagtitiwala ko sa Diyos, talagang lagi kong kinukonsulta. Kaya nga, sabi nga ng ating mahal na pastor, humingi tayo ng katalinuhan sa Diyos. Yeah. Humingi tayo ng katalinuhan. Dahil ang sarili natin, mga kapatid, kaya nga, sabi nga rito sa chapter 3 ng Proverbs, verse 5, sabi, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Kaya nga, mga kapatid, isang kalaban ng mga kapwa ko tatay, tayo, mga leader ng tahanan, na mag-commit tayo sa Diyos
ay yung kakulangan natin sa pagtitiwala. That's right. Kakulangan sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, alam nyo, talagang salamat sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ng pastor talaga, sa pastor natin, ang ganda ng salita ng Diyos. Yeah. Ang ganda. And which is true. Kasi hindi ito nare-revise. Hindi ito na babago o nagkakaroon ng pagbabago. Kasi Totoo yan. mananatili. Kaya yakapin natin mga kapwa ko ama ng tahanan. Bago po tayo magplano sa ating pamilya at magkaroon tayo ng pangarap at gumawa ng isang desisyon, lagi nating i-connect sa ating Panginoon Diyos. Yeah. Maraming Amen. salamat, Sir Joe. Tsaka alam mo sir, itong point natin dyan, alam mo, kanina nga, yung sinasabi natin yung sinasabi mo Sir Noel na panalangin mo, it's written in the book of Matthew already. Kumbaga, sa ano na yan nakalagay na mismo sa Biblia yan Yeah. Ang Amen. kailangan natin gawin lang is, isundin. Yeah. Di ba? At saka hindi lang yun, para sa mga others, sa mga nandiyan po na nakasubaybay po sa atin ngayon, alam niyo po, paulit-ulit po natin niya maririnig sa ating mahal na pastor, lahat babagsak sa pagkakilala mo sa Diyos. That's the point Hindi ka magtitiwala kung hindi mo kilala yung Diyos Amen. That's true. Babalik Amen. naman tayo doon. Kaya hindi ka, kaya hindi ka makapag-connect sa Panginoon kasi hindi mo siya lubos kilala. Yeah, amen. Hindi ka rin Amen. makapag-commit kasi nga hindi mo siya lubos kilala. Yeah. You see? So, the point there is, babagsak tayo lahat sa pagkakilala mo sa Diyos. Yeah. And kaya nga sabi ko na Sir Rudy, Sir Noel, nawawala, dito minsan tayo nawawala ng, dito minsan tayo nagkukulang, nagkakaroon ng matinding pagkukulang as leaders of the family, as leaders of the home. Dito tayo nagkakaroon ng malaking pagkukulang na hindi natin na ipapahayag. Aminin natin sa hindi, mas na ipapahayag kadalasan ng mga kababaihan, ng mga asawa, ng mga nanay, sa tahanan, ang pagtitiwala sa Diyos kesa sa atin. Yun. That's reality. That's right. reality. Come on. Yes, Kaya sir. nga tinan mo, sino ang mas madalas, sino ang madaling dalhin sa simbahan? Yung babae, asawa. Nanay. Yeah, amen. Nanay. Sinong madaling ang way na para tayo makapasok sa may pasok natin ang salita ng Diyos sa tahanan sa isang pamilya na pinupuntahan sa area? Nanay. Yeah. Yes, amen. You see? Nanay, hindi yung tatay. Bakit? Bihira, Of course, bihira. bihira mo makita, unang-una. Bihira. You see? Pero yun nga, kasi nga, nandoon sa kadahilanan, nagtatrabaho, ganito, ganyan. Kaya nga ito, pinag-uusapan po natin ito dito. It's because of the reason na maging maliwanag po sa atin. Na sa ganitong bagay, tinutulungan tayo ng Diyos, tinutulungan tayo ng ating, sa pamamagitan ng ating mahal na pastor, sa pamamagitan ng ating simbahan, tinutulungan tayo mga kapatid na yung pagkakaroon ng commitment sa Panginoon will always keep us connected with God. Yeah, Amen. amen. Pagka wala kang commitment sa Diyos, believe me, fathers, dito sila Sir Noel, sila Sir Rudy, pag wala kang commitment sa Diyos, wala kang guarantee, wala kang kasiguraduhan na ikaw ay magiging konektado sa Diyos. Amen. Wala. Amen. Wala. That's Everything will be your way, your way, your Yeah. way. You did it your way. Yeah. Sa kantahin mo lang yung kantang, I did it my way. That's You see? right. That's true. That's true. And Amen. kadalasan, sabi nga, na nga lang, yung kwento na nga lang sa kanta na yan. Yeah. Di ba? Oh. Pagkada kanta niya sa mga inuman, di pwedeng walang gulo. Totoo Di yan. ba? Oo. Yeah. Kasi nga, my way My way. magulo talaga pag my way. Totoo Pero kapag Lord's way, may kapayapaan. Totoo yan. That's right. May kapayapaan. Kaya nga tinan niyo, fathers, you know that maraming beses yun na, hindi naman natin alam, hindi naman po namin alam kung anong kalagayan ng tahanan nyo ngayon. Yeah. Hindi man namin alam kung anong kalagayan nyo ngayon. Pero kayo, alam nyo mismo sa sarili po ninyo na kung may peace ba talaga ngayon sa loob ng bahay nyo, kung may peace ba talaga ngayon sa loob ng tahanan ninyo, meron ba talagang masasabi natin na manifestation ng presensya ng Diyos sa tahanan? Papunta sa mga anak? Meron po ba talaga? Yeah, amen. You see? Malalaman natin because lahat yan, yun yung sinasabi kanina sa comment section ni Ma'am Yang. I mean, we're not perfect here, pero hindi naman namin sinasabi na we're always connected. We have lapses. Nagkakaroon tayo ng lapses, nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa Diyos. Yeah. Ang kagandahan lang, kapag may commitment ka, ibabalik ka ulit yan sa Diyos. Yun. Yes, amen. That's the point. Amen. That's Ipapanatilihin niya yung connection mo sa Diyos. Bubuhayin niya lang yan. Yeah. You see, yan ang pinakaya nga para sa mga tatay na nandiyan dyan na you are doing it your way,
make it sure you commit it now unto the Lord. Because Amen. that's the only way for you na mapasubscribe ka ulit. Magkaroon ka ng panibagong Tama. subscription para tumaas at lumakas ang iyong connection. Amen. That's the Amen. point. Kaya inuulit ko sa bawat isa sa inyo, mga fathers, lahat po tayo. Wala pong excuse dito. Lahat po tayo. Let's make it sure that we will keep our commitment to the Lord so that we will always stay connected with the Lord. Yes. Final encouragement Amen. natin, Sir Rudy. Amen. Bago tayo magwakas. Alisin mo na, kapatid, anumang bagay na nag-aalinlangan sa'yo o nagpapabigat sa'yo na hindi ka kumonekta sa Panginoon. Yun. Alisin mo na yan. Amen. Huwag ka nang mangamba kung ano man ang iniisip mo, yung worries mo, alisin mo yun. Yun ang nagpapahirap sa'yo eh. Kaya pinakamaganda, kumonek ka. Paano ka makakulit? Mag-commit ka sa Panginoon. Amen. Amen, sir. Sir Noel. Okay, so basahin ko lang tong comment ni Sir Dennis Quaresma. Ano po? Trust is submitting to the leading and control of our earnest inheritance from our Father God, which is the Holy Spirit. Totoo po yan. At talagang makikita natin yung submission natin sa Holy Spirit. Ano po? At kinakailangan talaga natin ng gabay. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, nung minsan nag-usap kami ni Pastor at i-share ko lang ito. Sinasabi niya, bakit kaya napakaganit, napakahirap pag-istayin ang mga fathers sa gawain, ano? O kaya sa fellowship, no? Yeah. Mga tinatanong niya eh. Sabi niya, at isang natutunan ko doon yung sinasabi niya, hindi nag-e-enjoy sa salita ng Diyos. Yan. Alam niyo po, napakaganda na tayo, mga tatay, no? Tayo mismo ay nakikita tayo na nag-e-enjoy tayo Yan, sa salita yan. ng Diyos. Yan, that's right. And of course, kapag tayo nag-enjoy, ay yung pagtitiwala natin sa Diyos, ay talaga yan yung pangunahin. Yo. Ano? At kaya nga, yung minsan katanungan ng ating mahal na pastor dyan, Sir Rudy, Sir Jow, nararamdaman ba natin yung presensya ng Diyos sa loob ng ating tahanan? Baka ang nararamdaman ng ating pamilya yung kakayanan mo. Hindi yung presensya at kakayanan at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Yeah. Kaya nga, Mas recognize na nila. yun, na kung hindi... Mas recognize nila yung kaya mong gawin kaysa kayang Totoo gawin ng yan. Diyos. Ang bukang bibig pa naman ng mga kapwa ko, tatay. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakapag-aral eh. Yeah. Totoo yan. Totoo Kung yan. hindi sa akin, wala kang magandang sapatos. Yeah, totoo yan. No? Totoo yan. Kung hindi sa akin, wala kang electric fan, wala kang air condition. Yeah. Nakakalimutan na natin ang Diyos. Yan. Mga kapwa ko, ama ng tahanan. Tatandaan po natin na lahat ng bagay ay biyaya lamang ng Diyos. Man. At huwag natin aangkinin ang hindi sa atin. Yun. Huwag Amen. natin aangkinin ang hindi sa atin. Pati nga buhay natin, hindi sa atin to eh. Ipagmamayabang ba natin ang hindi sa atin? Yeah. Abay, magagalit. Magagalit siguro ang may-ari. Halimbawa, si Sir Rudy, lumabas mamaya, nakakita ng isang magarang motor. Amen. Sasabihin ni Rudy na, akin to eh. Itong pinagpaguran ko eh. Ano? Hindi naman akin. Napag-alaman na hindi naman sa kanya. Anong reaction na may-ari? Sabi, ikaw talaga, Rodolfo ka, pati akin, inaangkin mo. Di ba? Magagalit yan, magagalit yung may-ari. Kaya nga tayo, mga kapwa ko, ama ng tahanan, yung matatag mong hanap buhay, hindi yan sa'yo. No? Hindi yan sa'yo. Kaloob sa'yo yan ng Diyos. Man. No? Yung tinatangkilik mong bahay, sasakyan, o yung ipon mo, yung pera mo sa bangko, hindi yan sa'yo. Pinagkatiwala lamang yan ng Diyos. Amen. Yeah. Kaya kung hindi natin titignan ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, mga kapatid, mahihirapan tayong umusad. Mahihirapan tayong pagpalain kasi inaangkin mo ang bagay na hindi sa'yo. Yeah. Tama. Kaya nga dapat Tama. kumapit tayo sa Diyos. No? Dumaan na ang ilang taon, mga kapatid. I-evaluate natin yung ating kalagayan. Mananatili ka ba sa ganyang kalagayan? That's right.
patuloy tayong nagtitiwala sa ating sariling kakayanan? Yan, Bakit kaya hindi natin na yakapin yung sinasabi kanina ni Sir Rudy sa yung sinabi ni Agor na wag mo ako bigyan ng kayamanan, no? O yung mga bagay na hindi ko kailangan. Kaya nga napakaganda yung katuruan sa atin ng ating mahal na pastor. Mag-focus tayo sa ating kailangan. Wag sa ating gusto. Yung. No? Kaya nga tayo nahihirapan eh. Kasi gusto ko. Yan. Nawawala na yung Diyos, ko. Kaya nga, ito po yung isang layunin ng programang ito na matulungan tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, matulungan tayo na magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Kasi wala naman tayong may pagmamalaki eh. Hindi nga natin alam ang buhay natin bukas. Di ba? Hindi natin alam ang buhay natin bukas. Kaya nga, napakahalaga na sa bawat desisyon na ating gagawin sa ating pamilya, kukonsultuhin natin ang Diyos. Ilapit natin sa Diyos upang hindi tayo mapahamak. Yung pagtatrabaho natin, mga kapatid, yung kalakasan natin yan, galing yan sa Diyos. No? Kaya nga, lalo pa natin pag-igtingin ang ating pagtitiwala sa Diyos. At of course, sabi ko nga sa inyo, nung nakaraang linggo, pasayahin natin ang Diyos sa ating mga ginagawa. Alamin natin yung kiliti. No? Pag nakuha natin yung kiliti ng Diyos, talaga pag napatawa mo ang Diyos at napasaya mo ang Diyos, ibubuhos sa atin ang pagpapala. Bakit? Masaya ang Diyos sa ating buhay. Maraming salamat. At sa susunod na Biyernes, huwag po kayong mawawala dahil marami po tayong pag-uusapan na pagpapala patungkol sa salita ng Diyos. Maraming salamat and God bless us all. Tsaka magkakaroon tayo, mag-pray tayo that we'll have a guest for next week. Yan natin yan. Alright, again, muli maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong programa. To all the fathers that are watching, I'd like to give a shout sa mga fathers sa area namin. Nakapag-send sila ng pictures. Sir Ryan, Brother Jai, Brother Mike, Brother EJ, Sir Richard, Sir Ramon, and marami pa ako nakikita dito from our area that are watching. Sila Sir Edwin Manday, nandito sila, they're watching. And may mga ilan pa siguro kung di nabanggit na nanonood sa programa natin ng mga fathers from the area. Again, ay maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Tandaan po natin, mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi sarili po namin komento at kuro-kuro, kundi lahat po ito ay ayon sa pundasyon ng ating pong salita na tinatanggal ng salita, ayon po sa salita ng ating Diyos, at lahat po ito ay itinuturo sa atin ng ating mahal na pastor. We're just trying to re-echo it and put some personal applications and put some related applications that we can do so that we can always grow more on our God-given responsibility. Kaya inuulit ko po, para sa bawat isa po, sa lahat ng mga fathers, magpakatatag po tayo at magpakalalaki tayo sa itinalagang ministry sa atin ng Diyos sa ating pong pamilya. And again, let's stay committed so that we will stay connected. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you to all the viewers of North, South, East, and West Corner, and to our viewers worldwide and nationwide, and to all the CSI churches and pastors and preachers that are watching. Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday, everyone. Mamaya, team preparation. God bless you all. Amen. Thank you.